إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن سن بسنته إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Tunay na ang lahat ng papuri ay para lamang kay Allah. Sa Kanya tayo humihili ng ating pangangailangan at sa Kanya tayo humihingi ng kapatawaran para sa ating kasalanan. Sa Kanya tayo nagbabalik loob at humihingi ng gabay. Sino man ang gabayan ni Allah ay walang makapagliligaw at sino man ang Kanyang hindi bigyan ng gabay ay hindi ito makasusumpong ng gabay. At ako'y sumasaksi na walang Diyos na karapat-dapat sa pagsamba maliban lamang si Allah ang nag-iisa, ang tanging Diyos. At ako'y sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang Kanyang huling propetang ipinadala para sa sangkatauhan. Sumakanya nawa, pagbati, pagpugay, at gayon rin sa Kanyang mga kasamahan at sa lahat ng mga tumangkilik sa Kanyang pamamaraan hanggang sa pagsapit ng araw ng paghuhukom. Mga magulang at mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pinayuhan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng pagkatakot sa Kanya. Sinabi sa banal na Quran, o mga mananampalataya, matakot daw tayo anya ng tunay na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag natin hahayaan daratnan tayo ng kamatayan maliban na lamang na tayo ay mga tunay na mga Muslim. At sabi sa isang aya, o sang katauhan, matakot daw anya tayo sa ating Panginoon na nilikha tayo mula sa iisang tao. At mula dito sa taong ito ay nilikha ang kanyang kapareha at sa kanilang dalawa ay nilikha ang maraming kalalakihan at kababaihan. At matakot tayo kay Allah at huwag daw anya puputulin ang mabuting ugnayan sa ating mga kamag-anakan. At si Allah palagian sa atin ay nakamasid. At sa huling aya ng pagpapaalala ng taqwa, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o mga mananampalataya, matakot kayo kay Allah at magsalita ng matuwid. Magsalita ng matuwid. Sapagkat sa pagsasalita ng matuwid ay pag-iinamin o patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating kasalanan at pag-iinamin ng ating mga gawa. Matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanya at sa Kanyang sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at tayo ay magtatamo ng dakilang tagumpay dito sa mundo, sa dunya at sa kabilang buhay sa akhirah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa kasumpa-sumpang gawain para kay Allah subhanahu wa ta'ala ay ang gawain na tinulad niya sa mga gawain ng mga hindi mananampalatayang mga Yahud. Ano ito? Sila itong mga kumukuha ng ilang aral at tinatanggap nila ito kapag ito ay pumapabor sa kanilang hilig at tinatakwil naman nila ang ilang mga aral kapag ito naman ay sumasalungat sa kanilang hilig. Ang sabi sa Quran, afutu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Sabi, patanong ito sa isang kasaysayan na naganap sa Islam. Sinabi sa mga Hudyo na pinananampalatayanan nyo ba yung nakasulat sa inyong kitab, sa inyong aklat, at ang iba naman ay hindi, sapagkat ito'y isang kaugalian na ginagawa ng maraming mga tao kahit na mga Muslim.
At ang sabi sa mga ganitong mga tao na pinipili lang nila ang mga aral na gusto nila sa Islam o mga pinipili lamang nila ang mga aral na gusto nila sa kitab, ang sabi, فَمَا جَزَاءٌ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا جِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. Ito mga ganitong tao, ang jaza, ang reward na kaya nyo lang matamo, sapagkat nga pinipili nyo lang. Pinipili lang nila ang kanilang mga gustong aral at ang iba hindi nila tinatanggap o hindi nila ginagawa. Ang sabi, ang jaza nyo ay dito lang sa dunya. Bibigyan kayo ng reward ni Allah o pahihintulutan niya makapasok ang ilang mga bayaya sa inyo dito lang sa dunya. At ang sabi pa, wa yawmul qiyamah yarudduna ilal ashaddil adab, ay babalik sa inyo o ibibigay sa inyo ang ashaddul adab, pinakamasidhi, pinakamasakit na kaparusahan. Ito ang kaparusahan sa silang mga taong pinipili lang nila ang kanilang mga aral na gusto nilang tuparin at ang iba ay hindi nila tinutupad. Ang sabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala, kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haq. Ito yung sa mga yumakap sa Islam, ang sabi, kayfa yahdillah. Paanong gagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala silang mga kafaru, silang mga gumawa ng kufur ba'da imanihim. Pagkatapos na magkaroon kayo ng iman, kayo'y mga Muslim, pero gumawa kayo ng mga kufur, gumawa kayo ng mga bagay na maglalabas sa atin sa pananampalatayang Islam. Paano tayo gagabayan ni Allah? Wa shahidu anna ar-rasula haq. Tayo mga sumaksi na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam na siya ang tunay na propeta. Siya'y tunay na propeta na pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala. Paano nating nagawa na gumawa ng mga kufur? Pagkatapos sa atin, binigyan tayo ng iman ni Allah subhanahu wa ta'ala, pinakilala sa atin, tinanggap natin ang tunay na propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gayon pa man ay nagkukufur tayo, gumagawa tayo ng mga bagay na maglalabag sa atin o maglalabas sa atin sa pananampalatayang Islam. Wasabi pa, waja'ahumul bayyinat. At may dumating sa ating maraming mga bayinat, maraming mga paglilinaw, mga ayatan ng Quran, mga iba't ibang mga pangyayari, mga durus, mga hadith na dumating sa atin. Mga pangaral, yung iba sa atin nakapunta sa Makkah, nakapag-hajj, nakapag-umrah, pero gumagawa pa rin sila ng mga bagay na ikalalabas sila sa Islam. Kapag ganito ang ugali natin, kayfa yahdillah, sabi ng Quran. Paano tayo gagabayan ni Allah ng tuloy-tuloy na tayo maging tunay na mga Muslim? Pagkatapos natin tinanggap ang Islam, pagkatapos natin tinanggap ang katotohanan ng pagiging sugo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay gagawa tayo ng kufur. O lalabas tayo sa pananampalatayang Islam. O pipiliin lang natin yung gusto nating aral sa Islam. Kapag yung ayaw natin, hindi natin sinusunod. O kapag dumating ang hatol ng papabor sa'yo, tinatanggap mo. Kapag ang hatol hindi pabor sa'yo, hindi mo tinatanggap. Kapag ganito ang ugali natin, tinatanong tayo, paano kagagabayan ni Allah subhanahu wa ta'ala? Ang sabi sa mga taong ganito, ulaika jazaohum anna alayhim la'natallahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Ang mga taong ganito, yung pinipili lang yung aral na gusto nila sa Islam, o yung mga tao na kapag ang hatol pabor sa kanila ay okay, kapag ang hatol ay hindi pabor sa kanila ay tinatakwil nila kahit na patoy nasa kitab, kahit na patoy nasa sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang hatol sa kanila, ang sabi, ulaika jazaohum anna alaihim la'natallah. Sa kanila ang sumpa ni Allah subhanahu wa ta'ala, at hindi lang. Wal malaikat, pati ang mga malaikat inutusan ni Allah subhanahu wa ta'ala na sumpain ang mga tao na ito, wan nasi ajma'in, at lahat ng mga tao ay susumpain ang mga ganitong uri ng mga naniniwala sa iilan lang mga aral ng Islam. Kapag tayo ay isang Muslim, ang ibig sabihin nito ay pagsukot, pagtalima, surrender. Kaya kung ano ang batas na sinabi o nilagay sa Quran o sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, dapat tayo sami'na wa ata'na. Nagsusurrender tayo rito. Kung ano yung mga batas na tinakda ng Islam, kung ano yung mga dapat natin tuparin, dapat tayo nagpapasakop dito. Ito ang ibig sabihin ng Islam, ito ang ibig sabihin ng Muslim, kaya ka tinatawag na Muslim. Hindi yung pipili ka lang na tulad ng mga ahlul kitab o ng mga musyrikin, napipili ka lang ng ilang aral sa Islam at tutuparin mo, sasabihin mo sarili mo Muslim ka na.
Ang masaklap pa dito, dumating sa iyo ang guidance. Pinatutuhanan sa iyo ang pagiging sugo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumating sa iyo ang maraming bayinat. Pero hindi mo pa rin ito sinusunod ng buo. Nilalabas-pasok mo sa Islam. Ang sabi pa, khalidina fiha la yukhaffifu anhumul adab wala hum yanzurun. Ito mga tao na to, sila yung ilalagay ni Allah subhanahu wa ta'ala magpakailanman sa kaparusahan ng impyerno at hindi paggagaangin sa kanila ang parusa. So ang mga tao na to, na tumanggap ng Islam, mga Muslim, pero pumipili lang ng kanilang nais sa Islam, ay mapabibilang sila sa mga taong lumabas sa Islam. Bakit? Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladhina amanu, nagkaroon ng iman, thumma kafaru, thumma amanu, thumma kafaru, thumma asdadu kufran, lam yakunillahu liyaghfira lahum, wala liyahdihim sabila. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, silang mga innal ladhina amanu, nagkaiman. Masya Allah, naging Muslim. O Muslim siya. Tumma kafaru, gumawa ng kufur. Gumawa siya ng kufur. Tumma amanu, Muslim uli siya. Kasi may pakinabang. Tumma kafaru, labas uli. Kasi may nakita siyang hindi niya gusto. May ganyan. Innal ladhina amanu, silang mga nanampalataya, may iman, nag-Muslim. Tumma kafaru, tumma amanu, tumma kafaru, labas-pasok sa Islam. O pinipili lang ang kanyang gustong tuparin, lam yakunillahu liyaghfira lahu. Hindi siya patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Tumasdadu kufran, sabi pa ng una, ay dadagdagan sa kanya ang kufur. Ibig sabihin, mababao na siya sa kufur. Ang relihiyon nagiging laro na lang sa kanya. Labas-pasok. Gusto niya lang gawin yung pasok lang sa hilig niya. Kapag may mga batas na hindi sapat sa kanya, ayaw niya. Ang sabi, tumasdadu kufran. Dadagdagan ang kufur sa puso nito. At hindi na siya makatatamo ng gabay kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi na siya mapabibilang sa mga mananampalataya. Ito yung paparusahan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Innal ladhina kafaru ba'da imanihim thummasdadu kufran lan tuqbala taubatuhum ulaika humul dhalun. Sabi sa Quran, innal ladhina kafaru ba'da imanihim, silang mga nagkufur pagkatapos ng kanilang iman, tumasdadu kufran, at nadagdag na sa kanilang puso ng ibabaw na ang kufur. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, lan tuqbal taubatuhum. Hindi natatanggapin yung tauba nila. Wala na silbi. Laro na sa kanila ang pananampalataya. Ngayon Muslim, bukas ayaw. Ngayon Muslim, bukas ayaw. Ngayon may susunod sa batas, bukas ayaw. Ngayon magsasala, bukas hindi. Ngayon magpapasting, bukas hindi. Tumasdadu kufran. Dadagdagan ni Allah ng kufur ang puso nyo at iiwan yung Islam. At hindi natatanggapin ang inyong pagbabalik loob. Marami sa atin ganito. Marami sa atin ginagawang laro ang iman. Pasok, labas, pasok. Parang mga Yahud. Pipili ng ilang aral, iiwan ng ilang aral. Ahlul kitab. Ang Islam hindi. Pag nagsyahada tayo, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu na Muhammad Rasulullah. Sumaksi tayo ng kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala at lahat ng mga napapaloob na kautusan dito. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, at sumaksi tayo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang huling sugo at lahat ng kanyang mga pinag-uutos at mga pamamaraan ay gagawin natin. Hindi yung nagsyahada tayo, kinuha lang natin yung ilan sa Islam, yung sapat lang sa atin. O kapag may pakinabang, dun tayo. Kapag wala, labas. Lipat sa kabila. O ayaw na ng relihiyon. O ayaw na hindi makausap ng mga kapatiran. Hindi. Ang Islam, pagsukot, pagtalima. Istislamu lillahi bitawhid. Ito ang Islam. Isinuko mo. Sumuko ka. Pag sumuko ka ba, sinusunod mo pa sarili mo o yung batas? Ano mga kondisyon ng la ilaha illallah? Di ba nandyan ang ilm, kaalaman, ang sunod? Nandyan ang yakin, sure ka sa puso mo, magkasama ang yakin at ang kaalaman, ang sunod. Kabul, inqiyad, pagtanggap, pagpapaakay. Ang inqiyad, sabi ng mga ulama, para kang bulag.
na inaakay ka ng relihiyong Islam kung saan ka dalhin, doon ka. Yun ang inqiyad. Hindi yung pag-ayaw natin, inaakay tayo. Dito, ito tama, ayaw mo. Pipili ka lang ng medyo magagaang at okay sa'yo. At kapag nagpatupad, ayaw natin, hindi ganito. Magdua tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala na huwag tayong ibilang sa mga ganitong mga klaseng mga tao. At idua natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay lagi tayong ilagay sa tamang gabay. Lagi nating binabasa, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Huwag natin nahayaan na tayo darat na ng kamatay maliban tayo mga Muslim. At ano ang recipe? Ano ang susi para doon? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Yun ang susi para hindi tayo mamatay na wala sa Islam o hindi tayo lumabas, matakot tayo kay Allah ng tunay, haqqa taqwa. Sapat at tamang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yun ang susi para hindi tayo lumabas sa Islam. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Papuri para kay Allah subhanahu wa ta'ala, sa Kanya natin hinihingi ang ating mga pangangailangan dito sa ating buhay at sa Kanya tayo bumabatay para sa ating pananampalataya. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ayyuhalladina amanu dkhulu fis silmi kafa wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, o mga mananampalataya, udkhulu fis silmi kafa. Pumasok daw anya tayo sa silm, sa Islam ng kafa. Ganap. Pumasok daw tayo sa Islam ng buo. Hindi kalahati. Hindi kalahati nasa loob, kalahati nasa labas. Hindi Islam yun. Ang pagpasok sa Islam, buo. At pagkatapos nun, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Huwag daw anya natin susundan ang mga khutawat ni syaitan. Yun ang maghihila sa iyo unti-unti. Khutuwatis syaitan. Pumasok ka sa Islam, nagsyahada ka, at ilalabas ka nitong mga hakbang ni syaitan sa pamamagitan ng pagpapalamuti sa iyo sa mga bagay na magkukufur ka, o pagpapalamuti sa atin sa mga kasalanang maglalabas sa atin sa Islam. Etong mga khutuwat na ito, itong mga tablis nito ni Iblis, kabilang dito yung mga sabihin natin, wala na akong tiwala sa mga ustad, wala akong tiwala sa mga imam. Tumasdado kufran eh. Dumagdag na yung kufur sa puso nila. Kahit anong pangaral mo na, kahit anong mga bigay mong lecture, ayah, hadith, wasiyat, kalimat, wala na. Tumasdado kufran. Isdado kufran. Ang puso niya, mas lamang na yung kufur. Ito na yung walang guidance. Actually, ang aya ng Quran, pag binasa mo isa sa isang mu'min, wa idha tuliyat alaihim ayatu zadathum imanan. Aya lang, binasa mo, wala pang explanation, sa isang mu'min, zadathum imanan. Dumadagdag ang kanyang iman. May mga tao, binabasa mo na lahat ng dalil, ayaw pa sumunod. Kufur. Labas sa Islam. Ang sabi, pagpapasok ka, kumpleto. Udkhulu fi silmi kafa. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. At huwag mo sundin yung mga khutuwat ni syaitan na magbablak sa iyong isip na huwag sumunod sa mga mangangaral, huwag tignan ang mga ayat. Huwag tayo dumating sa... Pag nandun tayo, wala na. Lan tuqbal tawbatu. Hindi natanggap ang tawba ng mga ganun mga tao. Ganun pa man, laging bukas sa silang tunay na nais na magbalik loob.
Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa isa pang aya ng Quran, illal ladina tabu min ba'di dhalik wa aslahu fa inna Allaha ghafurur rahim. Maliban sa silang nagtauba, pero merong supporting action yung da'wa. Ano sabi? Illal ladina tabu min ba'di dhalik wa aslahu. Silang mga nagtauba at sinusugan ng ng nagpakabuti, nagpakatuwid. Inayos niya yung mga maling ginagawa niya. Ito yung tauba, natatanggapin pa. Sapagkat hindi pa tuluyang lumamang ang kufur sa puso, nagtauba siya, wa aslahu, babalik pa rin tayo na inna Allaha ghafurur rahim. Si Allah ghafurur rahim. Patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pero sa innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffar, ito fala yuqbal min ahadim mil'ul ardi dahaban walau iftada bih. Sabi, sa sila namang nagkufur, wa matu wa hum kuffar, namatay sila sa ganung kalagayan. At subhanallah, hindi natin alam kung mamamatay sa kanong kalagayan. Ang kamatayan, alam natin, hindi natin kontrol. Pero ang iman at ang kufur, meron kang choice. Iman, kufur, ikaw pipili. Pero sa silang innal ladina kafaru o innal ladina amanu thumma kafaru, o silang mga innal ladina amanu, mga naging Muslim, thumma kafaru. Sabi sa isang aya, wa matu wa hum kuffar, at namatay sila na kuffar. Una, hindi tatanggapin ang tauba. Andun ka na sa libingan mo, magtatauba ka pa, wala nang tauba sa libingan. At kahit na daw na mag-ransom ka pa ng isang bundok na ginto, hindi natatanggapin ang tauba mo. Hindi natatanggapin ang tauba mo. At bibigyan ka ng malinaw na kaparusahan. Kaya bago pa tayo dumating dito, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, magtauba tayo. Bago pa tayo dumating sa ginagawa nating laro ang relihiyon, labas, pasok, o pili ng gusto, iwan ng ayaw, bago pa tuluyang madagdagan ang kufur sa puso natin at tuluyan tayong maligaw at hindi na matanggap ang ating tauba, gawin natin yung isang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na magtauba ka wa aslihu. Tauba at magpakatuwid. Tauba at gawin ang mga obligasyon. Tauba at ilagay ang tama na lahat ng mga naging mali. Ito ang tamang tauba na tatanggapin pa sa silang mga nilaro ang kanilang relihiyon. At iduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ay datnan tayo ng kamatayan, na tayo ay nasa pinakamagandang estado ng ating pananampalataya. Iduan natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na datnan tayo ng kamatayan, na tayo ay sumasamba. Sumasamba sa Kanya ng dalisay. Naway abutan tayo ng kamatayan na niyakap natin ang Islam ng buo. Huwag tayo datnan ng kamatayan na ang kalahati ng ating iman ay nasa kufur at ang kalahati ay pinipilit nating aaminin sa sarili natin na nasa iman. Huwag natin hahayaan na daratnan tayo ng kamatayan maliban na lang na tayo ay mga tunay na mga mananampalatayang Muslim. Ya ayyuhal muslimun, inna Allaha amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim. Faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
wa barik Allah Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adillal syirka wal musyrikin wa dammir a'daka ad-da'in. Allahumma ansur man nasara ad-din waqdul man khadala ibadakal mu'minin ya dal jalali wal ikram. Allahumma ansur ibadakal muwahhidin wa ikhwanina al muslimin fi kulli makan. Allahumma aslih ahwal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Ibadallah, udhkurullaha dzikran katsiran wa sabbihu bukratan wa asilan wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salam.